Update po tayo sa pagbabantay ng PHIVOLCS sa Bulkang Canlaon sa Negros Island. Kausapin natin si PHIVOLCS Volcano Monitoring and Eruption Prediction Division Chief Maria Antonia Bornas. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali. Magandang umaga po, Sir Rafi. Opo, pakipaliwanag lang po yung sinasabi ng PHIVOLCS na anomalous, yung mga nangyayaring aktibidad ngayon ng Canlaon at posible itong humantong sa magmatic eruption. Pwede po mula po nang nagtaas tayo ng alerto noong June 3 matapos po sumabog ang bulkan ay marami na po tayo na tatala ng mga volcano-tectonic earthquakes at meron na pong pagtaas na ng sulfur dioxide emissions sa bulkan. Mas mataas po than yung normal dahil ang background po natin na seismicity o yung tala ng lindol ay nasa 0 to 5 earthquakes per day lamang po. At ang sulfur dioxide po ay nasa 300 tons per day. Sa ngayon po, kahapon ay nakapagtala po tayo sa loob ng 24 oras ng karagdagang 79 na VT earthquakes. At nung mga dalawang nakaraang araw ay daan-daan po yung ating record. Kabit-kabit na po na volcano-tectonic earthquakes. At kahapon din po pumalo ng 11,556 tons per day ang sulfur dioxide emission. Ito po ang pinakamataas na nasukat na natala po natin para sa bulkan. Ngayon, ano ba po yung ibig sabihin nito? Kapag meron po tayong kabit-kabit na volcano-tectonic earthquakes at ito po ay nalolocate natin sa isang bahagi ng bulkan, ito po ay maaring naghuhudyat na gumagawa po ng daanan o pathway ang magma para po ito po ay makaakyat sa taas ng bulkan. At kapag meron po tayong pagtaas ng sulfur dioxide, ito po isa sa mga maraming volcanic gases na mayroong na nakapaloob sa magma. Hindi po ito nakakatakas sa magma masyado kapag ang magma po ay malalim. Pero kapag ang magma po ay bumababaw, nakakawala na po ang sulfur dioxide. Kaya po ang mga volcanologists po ay nagbabantay ng volcanic gas na ito. Dahil ito po ay isang indikasyon na nagkakaroon po tayo ng pagbabaw ng magma. At malapit at isa po ito sa mga parameters na anomalies bago po pumutok ang bulkan. So ibig pong sabihin, umaakyat dahan-dahan itong magma mula po dyan sa ibaba ng bulkan. Gaano po ka-significant na 1902 pa, huling naitala yung magmatic eruption dyan sa Canlaon? Gaano ka-significant in terms of strength nitong posibleng eruption niya? Hindi po natin masasabi. Ang marami po tayong mga bulkan na matagal po talagang matulog. Pero hindi po niyang kahulugan na porque matagal po itong natutulog ay mayroon po itong equivalent na strength. Ang doon po ay isa pa sa mga long-lived nating bulkan. Ito po ay nasa isang volcanic ridge dahil matagal na po itong pumuputok at napag-iwanan na po niya yung ibang centers o craters. Marami po yung craters sa ridge na yan. So nagmamigrate po yung crater papunta po ng timog, south. Kaya po mahaba siyang ridge. So medyo matanda na po itong Canlaon, medyo malaki po yung vulkan. At ang ibig sabihin po niyan, matagal po talaga yung repose period niya. Kung titignan po natin yung geology ng bulkan, mas marami po itong lava flow kaysa dun sa yung nilalatag po ng explosive eruption. Pero capable po siya ng pareho. Nabanggit niyo po yung lava flow. Gaano kadelikado yung magmatic eruption kapag nag-flow na yung lava? Saang direction po ito papunta? Hindi po natin yan alam. Meron po tayong hazard map. At alam po natin na ang mga lava flows po sa Canlaon Volcano ay maaari pong umabot ng 6 to 16 kilometers po. Meron pong mahahabang lava flows dyan sa Canlaon Volcano. Mas mababa po yung panganib ng isang effusive eruption o yung pagluwa po ng lava kaysa dun sa explosive eruption. Subalit, meron pong trade-off yan. Kapag lava flow eruption po ang naranasan natin, matagal po ito. Matagal. So, ang ating pong displacement ay mas matagal pa. Okay. Apo. Sige po. Well, abangan po natin yung update dyan po sa Canlaon kung itataas ba o huhupa itong alert level ninyo. Maraming salamat po sa oras na binahagi niyo po sa Balitang Hali. You're welcome po. Ingat po tayo. Si Maria Antonia Bornas ng DOST PHIVOLCS. Kapuso, alamin ang maiinit na balita. Bisitahin at mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.